Dear Tita L, good evening po. Kindly call me Venice na lang. 24 years old pa lang po ako pero I am newly promoted as the team leader of our top performing agents in our department. Working po ako sa BPO. I'm dating a 25-year-old guy naman po from our IT department. Mahigit 1 year na po kaming magkakilala at magkatrabaho while 2 months na po kaming exclusively dating. We currently practice splitting our bills equally tuwing nagde-date kami. Okay lang naman po yun sa akin since we're both working and we both have stable jobs. Pansin ko rin kasi na stingy siya when it comes sa in and out ng kanyang funds. At saka very vocal naman siya about it din. We sometimes talk about our future na rin, Tita L. Kasama ang pagbuo ng family together and sinasabi niya na gusto niyang magsipag sa trabaho para makapag-ipon and be a good provider for us in the future. I can attest how he is doing his best to excel at work and how motivated he is. Career-driven siya at responsible sa expenses niya. Pero may mga duda pa rin ako, Tita El. Gusto ko lang po sanang mag-seek ng advice ninyo. Baka na-experience nyo na rin po noon yung equal split ng bill? Or kung ano pong tingin nyo sa ganitong setup namin ni Guy. May alinlangan lang ako sa part na baka pag may family na kami, ay may tendency siya na magkuripot. I want my future husband to be a good provider sana. Although, I can provide for myself naman po. Masyado po bang mababaw o masyado pa pong maaga para isipin ko to? Lalo na, di pa naman po siya officially sinasagot ko. Thank you very much, Tita L. Venice. Venice, unang-una, if you ask me, hanga ako sa exclusively dating guy mo dahil marunong siya maghawak ng pera at hindi siya yung tipo ng kapag sinisweldo ay one day millionaire lang. There is nothing wrong with that. Maganda sa lalaki yung marunong siyang mag-budget ng kanyang spendings, ng kanyang pera, ng kanyang ipon. Maganda yon. Contrary sa iniisip mo na baka mamaya, pag mag-asawa na kayo ay magkuripot siya. Sa tingin ko, kaya nga siya nagkukuripot pa lang ngayon, kahit na hindi pa naman kayo officially, baka talagang meron siyang pinaglalaanan kung sino man ang magiging future family at wife niya. 'Di ba? Maganda rin naman yon na marunong siyang magtipid. As long as hindi naman niya sobrang ginugutom yung sarili niya, I think that's pretty okay. Sa part na nagsisplit ng bill, kung naka-experience ba ako niyan, and sabi mo nga, pinapractice nyo yan ngayon, sa akin wala namang problema yun eh. Okay lang din yun. Kung ako tatanungin mo kasi baka mamaya ang takaw-takaw ko pala. O kaya meron akong gusto, kaya lang pagtingin ko sa menu, ay ang mahal, nakakahiya naman dito sa manlilibre, nakakahiya naman sa magbabayad ng bill, 'di ba? So ganon. Okay lang yan if you split the bill. Tsaka getting to know you stage pa lang naman kayong dalawa. So walang problema dyan. Tsaka hello, it's 2025, diba? Alam natin, inflation is real. So if you're fine, if you're comfortable with splitting the bill, no problem. Kung okay lang din yun sa kanya, at yun nga, sabi mo, medyo very vocal siya about yung expenses, baka naman talagang may pinaguhugutan si Kuya Bells. Diba? So yun, splitting the bill is siguro hindi na issue sa mga panahon ngayon. Lalo na kung hindi pa naman din kayo. At saka, syempre, kapag kayo naman, for example, no, fast forward natin sa naging kayo na nga at naging pamilya na kayo. Pagka naging kayo na, boyfriend, girlfriend, does it matter to you pa who settles the bill? Lalo na kapag husband and wife na kayo, it wouldn't matter who settles the bill. 'Di ba? Nakakatawa nga, 'di ba? Lagi nilang sinasabi pag sa asawang lalaki at asawang babae, pag sasabihin ni babae, ang pera ko ay pera ko. Ang pera niya, meaning to the husband, ay pera ko rin. Ibig sabihin, pera rin ni wife. Pero yun nga, ang question is, kapag kayo ba ay mag-boyfriend, girlfriend na, kapag kayo ba fast forward pa mag-asawa na,
will it still matter to you? Issue pa ba yon if kung sino ang magsasettle ng bill? Kasi parang hindi na. Kasi you are as one already. Sa amin, ni Tito Daniel, ikukwento ko lang sa inyo, may mga times na akong nagbabayad ng bill. May mga times naman, siya nagbabayad ng bill. So, alam niyo yun, parang give and take na lang. Diba? Pagka minsan, napapakain ako, o di ako magbabayad ng bill. Diba? Pagka siya naman ang napapakain, o hindi siya magbabayad ng bill. Hati, or sometimes, naghahati pa rin kami hanggang ngayon. Kunyari, ang bill. Sabihin na natin, ha? Kasi marami naman po kami kung kumain, hindi lang naman kami dalawa, no? Kunyari, buong pamilya, kumain ng, sa isang restaurant or sa kung saan man yan, nakainan. For example, 3,000 ang bill o 5,000 ang bill o hati kami. Minsan, 3 sa kanya, 2 sa akin. Minsan, 4 kanya, 1 sa akin. O, di ba galante? Tito Daniel, nakikinig ka ba? Pero minsan, baliktad naman. O, di ba? Minsan, 3 akin, 2 kanya. Give and take lang yan. Di ba? Give and take lang yan. Alam mo, what if lang ha? Venice, what if i-surprise mo siya one day kahit hindi pa kayo? Tingnan mo lang magiging reaction niya. Settle the bill. Pay for the bill. And see what happens sa susunod na date ninyong dalawa if siya naman ang gaganti sa'yo to pay the whole bill. Tingnan nyo lang. Tingnan mo kung ano magiging reaction niya if you settle the bill. Okay? O, so sana nakatulong. Huwag ka masyadong mag-isip ng mga bagay na ganyan. And yes, it's too early for you to, speculate things and worry about the future kasi nga, medyo marami-rami pa kayong bills na isa-settle at pagkain-kakainin on a date bago mangyari ang mga naiisip mong future husband mo siya at may family na kayo. Okay, Venice? Sana nakatulong.